Japanese na nawagan sa United Nations na palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wow! Amazing, di ba mga kabanat? Japanese na nawagan mismo doon sa United Nations na palayain si dating Pangulong Duterte kasi nga naniniwala ang Japanese na ito na illegal ang pagkakaaresto at pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands. So mga kabanat, ito ang magiging topic ng ating reaction video ngayon. Pero bago tayo magsimula mga kabanat, ay syempre huwag niyo munang kalimutan ng mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na i-upload natin. So mga kabanat, simulan na natin agad itong ating reaction video tungkol sa Japanese. So dito nga mga kabanat, sa balita na inilabas ng Pinas Headlines News ay makikita natin dito sa inilagay na caption na nagbigay ng pahayag sa United Nations Human Rights Council or UNHRC ang Japanese senior researcher ng International Research Institution of Controversial Histories na si Shunichi Fujiki, kung saan daw nanawagan ito na sa agarang pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nasa detention sa The Hague, Netherlands kaugnay ng kasong inihain sa International Criminal Court o ICC. Dito nga mga kabanat, ang pahayag ni Fujiki ay inilabas sa panahon ng general debate ng UNHRC kung saan binanggit niya ang umano'y mga seryosong usapin tungkol sa proseso ng pag-aresto at detensyon ng dating Pangulo. Ayon nga dito kay Fujiki mga kabanat ay, I stand here to denounce a grave injustice. The 80 years old former president of the Philippines who bravely fought illegal drugs to protect millions has been unlawfully removed from the homeland and held in prolonged pre-trial detention by the ICC in The Hague. So sabi ng Japanese na ito guys na si Fujiki ay nandito daw siya sa United Nations para kundinahin ang isang matinding kawalan ng katarungan. So tama naman, di ba? Grabe, palakpakan itong Japanese na ito mga kabanat. Mabuti pa itong Japanese mga kabanat na hindi Pilipino pero ang tapang na nanawagan doon sa United Nations, di ba? Pero itong dito sa atin, mismong gobyerno pa natin ang nagpadala kay FPRRD doon sa ICC, di ba? At saka ito naman Korte Suprema na inaasahan talaga ng mga milyon-milyong Pilipino na tutulong, parang hanggang ngayon wala pa rin ginagawang aksyon, di ba? Wala pa rin ginagawang aksyon. So, mas mabuti pa talaga itong mga ibang mga nationals guys, no? Kasi parang napapansin pa natin na medyo tumutulong sila at saka gumagawa sila ng paraan para makatulong na mailabas or mapalaya si FPRRD doon sa ICC, di ba? Kasi alam naman talaga ng lahat na illegal talaga ang pagkaka-aresto at saka ipinipilit lang nitong gobyerno na talagang maayos daw ba ka-aresto. Saan ang maayos din? Kitang-kita sa mga video noon, di ba? Kitang-kita sa mga video lahat ng ebidensya na illegal ang pagkaka-aresto at saka asa ng ebidensya nila na hindi illegal ang pagkaka-aresto ni FPRRD. Kitang-kita naman na idiniretso nila doon sa The Hague. Hindi man lang dumaan dito sa Korte Suprema, di ba? Kailangan alam naman nila na kailangan dumaan muna dito sa Korte Suprema, pero asan ang dumaan? Asan ang naganap na hearing dito sa Korte Suprema sa atin? Wala, di ba? So, doon pa lang masasabi ng illegal. So, ito talaga mga gobyerno ngayon sobrang natatakot sila kay FPRRD at sa mga Duterte, kaya ginawa na talaga nila ipinadala na agad si Duterte doon kasi siguro lahat ng mga pinagsasabi ni Duterte ay tagos sa mga kaloob-looban ng mga boto nila, yung mga maiitim nilang boto o yung mga bunti, kaya doon hindi na siguro sila nakapagpigil, kaya ayun ipinadala na si FPRRD sa ICC. walang due process, ditso na doon. So yun nga mga kabanat, ipagpatuloy natin itong dito sa ulat ng Pinas Headlines News. Iginiit din ng Japanese ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte ay dapat umanong dumaan muna sa Philippine Justice System bago napunta sa international na korte. So ito nga ang sinabi ko, di ba? Saan ang dumaan sa Korte Suprema? Wala. Pero itong Korte Suprema naman natin walang ginawa hanggang ngayon. Mahigit isang taon na si Duterte doon sa ICC pero walang ginawang aksyon, walang pinakitang aksyon, parang napakalawsi ng Korte Suprema dito sa atin, di ba? Wala man lang ginawa para matulungan si FPRRD.
alam naman nilang illegal talaga yun. Iwan ko na lang bakit hindi pa rin gumagalaw itong mga nasa Korte Suprema, itong Supreme Court Justices natin. So ayun nga kay Fujiki mga kabanat ay this is a political prosecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. So, di ba? Tama itong sinabi ng Japanese na ito. At kahit sinong Pilipino, alam naman talaga, napansin naman talaga na wala talagang due process na ginawa dito sa ating Pangulong Duterte, di ba? Diniretso na kasi agad doon sa ICC. Kung nandito lang siguro si BP Sara sa pagkataong iyon na inaresto si FPRRD, ay malabong maipadala yon sa ICC. Kasi lalaban talaga yun eh. Lalaban talaga yun. Hindi papayag yun na dalhin si FPRRD doon sa ICC. Lalo na't wala naman talaga mga malinaw na ebidensya na kailangan idiretso na doon at saka kailangan talagang idaan muna dito sa Korte Suprema sa atin. Di ba? Sayang lang talaga at wala si BP Sara. So siguro parang masasabi natin, siguro kapalaran na talaga ni dating Pangulong Duterte yun, nasa palad na talaga niya na maipadala doon sa ICC. Pero sana naman, balang araw ay may uwi din si FPRRD dito sa Pilipinas, di ba? Yun ang dinadasal ng bawat Pilipino na mga nagmamahal sa mga Duterte. So, continue tayo mga kabanat. Binanggit din ni Fujiki na mahigit 1 taon nang nasa pre-trial detention si FPRRD mula noong March 11, 2025 at sinabi niyang ang sitwasyon ay nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa karapatan ng akusado. Anya ni Fujiki, over 1 year pre-trial detention raises profound questions about compliance with their own statutes guaranteeing humane treatment and speedy trial. Ang mahigit 1 taon umano mga kabanat na pre-trial detention ay nagbubukas ng malalim na tanong kung nasusunod ba ang sariling mga alituntunin ng ICC na nagtitiyak ng makataong pagtrato at mabilis na paglilitis. Sa pagtatapos ng talumpati ni Fujiki mga kabanat ay dito na nanawagan siya sa United Nations na magsagawa ng humanitarian review at hikayatin ang agarang pagpapalaya kay FPRRD. Wow, bilib talaga ako sa Japanese na to, di ba? Kaya nagulat talaga ako dito kahapon mga kabanat sa balitang ito kasi makalain mo, Japanese na talaga ang tumulong na manawagan na palayaan sa Duterte kasi mismong sila ay alam talaga na walang basihan ang pagpapadala din kay FPRRD at saka isang napakalaking illegal talaga yun. So dapat lang talaga na palayain si FPRRD, di ba? Umaasa ako na sana kasunod nitong ginawa ni Fujiki na isang Japanese ay meron na ng ibang mga nationals ang manawagan na palayain talaga si FPRRD, di ba? Mas mabuti kung yung mga malalaking bansa ang gumawa nito para matakot yung ICC, di ba? At saka makita talaga nila na illegal naman talaga yung ginawa kay FPRRD at ibalik dito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. So, continue ulit tayo mga kabanat. Ayon kay Fujiki sa kanyang panawagan, we urge this council to demand humanitarian review and immediate release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. Wow, di ba? Ang galing ng mensahe niya dito. Dagdag pa ni Fujiki mga kabanat is, the majority of the Filipino boys will not be silenced. Wow, hindi talaga kasi nakikita naman talaga ng bawat Duterte supporter na illegal yung pagpapadala kay FPRRD, di ba? At kahit siguro yung mga kakampings at yung mga loyalista nga, di ba? Masasabi din yun, pero dahil sa nga nagbubulag-bulagan na sila kasi hindi sila mga supporter at galit sila kay Duterte, kaya binabaliwala nila yung katotohanan at saka ipinagdidiinan talaga na tama yun kahit alam naman na talaga nila deep inside kung nag-iisip man talaga ng tama itong mga taong to, alam naman talaga nila nga illegal talaga yun. Kasi nga wala tayong nakitang idinaan sa Korte Suprema. Kundi inilipad agad si Duterte doon sa dahig. Maswerte nga sila nakipag-cooperate si Duterte kasi kung hindi baka aabot yun ng ilang araw na debate doon sa doon sa airport, di ba? So
Ang naturang pahayag na ito mga kabanat ay lumabas sa gitna ng patuloy na pandaigdigang diskusyon tungkol sa jurisdiksyon ng ICC, lalo na matapos umatras ang Pilipinas sa korte noong 2019 sa panahon ng administrasyon ni Duterte. Hanggang ngayon, nananatiling mainit na usapin sa loob at labas ng bansa ang kaso laban sa dating Pangulo, kung saan nahahati ang opinyon ng publiko tungkol sa papel ng ICC at kung dapat bang ang mga kaso ay resolbahin muna sa loob ng sistemang panghukuman ng Pilipinas. So kayo mga kabanat, kung kayo ang tatanungin, tama ba or yung legal ba ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte or illegal? Sa base lang sa nakikita nyo ha, kung, at saka sana yung totoong mga opinion nyo, wag yung dahil porket galit kayo ay para sa inyo ay tama na agad. Di ba pwedeng, alam naman natin na pwede talagang, na dapat talaga ay idaan muna dito sa Korte Suprema sa Pilipinas, di ba? So, kung naniniwala kang dapat idaan si Duterte dito sa Korte Suprema at saka naniniwala kang illegal talaga yun, dapat tama lang siguro na manawagan ang mga taong bayan, di ba, doon sa United Nations at saka tama lang siguro na palayain si Duterte, di ba, at saka dito na lang litisin sa Korte Suprema at saka kapag nahatulan dito sa Korte Suprema at saka na muli ipadala doon sa ICC, di ba? So dapat talaga ganun. So kapag hindi na talaga siguro kaya ng Korte Suprema dito ang magawang mabigyan ng tamang hustisya si FPRRD o yung sa tingin talaga na hindi talaga kaya ng Korte Suprema na gumawa ng hatol, tsaka na siguro doon ipadala sa ICC, di ba? Or ano man yung mga tamang steps doon. Hindi yung diretso agad sa ICC, which is halata na masyado itong gobyerno natin, di ba, na yun nga, may iba talagang intensyon. Hindi yung dahil meron talagang sa ginawa ni Duterte na yung sa kaso na crimes against humanity, hindi naman talaga tungkol doon, di ba? Kundi politiko lang talaga lahat. Politiko lang. No? So mga kabanat, hanggang dito na lang siguro yung video natin patungkol sa ating reaction video sa ginawang pag-react ng Japanese nationals sa ginawang pag-aresto kay FPRRD na kung saan ay naniniwala siya na illegal talaga ito at kailangang palayain agad ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Duterte. So para sa akin mga kabanat ay isang napakagandang panawagan yon ng Japanese nationals at saka ang napakaganda pa talaga ng mga kabanat, di ba, ay nasa United Nations talaga kung saan nagtipon-tipon yung mga leader ng iba't ibang bansa, di ba? Mas magandang panawagan yun. Mas maganda ang ginawa ng Japanese na yun kaysa sino mga politician dito sa atin sa Pilipinas. Narinig talaga yun sa buong mundo, di ba? At saka siguradong kakalat yun sa buong mundo. At dahil doon, posibleng magkaroon ng mga debate sa mga world leaders at yung mag-iisip na yung iba na tama yung na umaksyon din sa ginawang pag-aresto kay Duterte, di ba? O, di ba? Kaya palakpakan talaga sa Japanese na ito, palakpakan. Mabuhay ka po sir kung sino ka man. So mga kabanat, hanggang dito na lang siguro yung video natin. Hanggang sa susunod na reaction video natin. Huwag kalimutan, kapag may kabulastugan, kailangan banatan to the max yan. Paalam!